Kamusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Oo, ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi po sa inyong lahat. My name is Lovely. I am 26 years old, single mother, and nagwo-work sa isang call center company. Meron po akong anak at meron po akong kasama sa bahay na kapatid ko na lalaki. TJ Lindsay, meron po akong nakilalang lalaking nagpatibok ng puso ko. Pero sa ngayon po, parang naguguluhan ako sa kanya. 23 years old pa lamang po siya. Nakilala ko po siya dahil binitbit po siya ng kaibigan ko sa bahay namin nung time na meron pong celebration at may inuman. Nung una niya pong punta, hindi ko siya masyadong napansin kasi hindi naman po ako interesado sa kung sino man nung time na yon. Pero siya, ang kwento-kwento is interesado pala sa akin. Hindi namin sineryoso yung mga kwento na yon. At feeling ko nga nawala din yung interest niya sa akin. Kasi ang sabi niya, akala niya daw may asawa na ako. Sabi ko naman, wala. Kaibigan ko lang yun. Yung mga kasama ko nung gabi na yun. So fast forward, DJ Lindsay. Naging mas close kaming dalawa. Kinuha niya yung number ko at madalas na siyang mag-message sa akin sa Facebook. Then one day, kinumpronta ko siya. Tinanong ko kung pinopormahan niya ba ako. Kasi palagi niya akong tinatawagan. Palagi siya nagpaparamdam sa akin. Pero ang sabi niya sa akin, wala naman daw ganun. Tropa lang. So, naging kampante ako, DJ Lindsay. Hindi na kami masyadong nag-uusap. Kasi ang sabi niya, hindi naman niya ako pinopormahan.
Ginawa ko na lang pong busy yung sarili ko sa trabaho at sa iba pang mga bagay. Pero nitong last week lamang ng January, nagkita ulit kami sa isang inuman na naman, DJ Lindsay. Naiilang pa ako sa kanya nung una. Pero bandang huli, nag-usap din naman kami. Nabitin kami doon sa celebration ng kaibigan namin, kaya tinuloy namin yung inuman sa bahay. Ayun na nga. Simula noon, naging sweet na siya sa akin. Napadalas din yung pagtulog niya sa bahay namin. Halos araw-araw na nga eh. Nakasanayan na rin po siya ng anak ko at ng kapatid ko, pati na ng mga magulang ko. Ang perfect, no? Pero may twist dito sa lalaking to. Meron po siyang kinakasamang bading. Ang kwento sa akin, 2 years na raw po sila. Alam mo, DJ Lindsay, nung inamin niya to sa akin, hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung paano ako magre-react dun sa kwento niya. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Pero ang sabi niya sa akin, wala naman daw kahit kailan nangyari sa kanilang dalawa nung bading. Kahit kiss, wala daw. Kasi, hindi daw out yung bading. Meron daw kasing reputasyong iniingatan, tsaka marami daw kasing naitulong yung taong yun sa kanya kaya hindi niya raw maiwan-iwan. Kaya ngayon, DJ Lindsay, naguguluhan po ako sa nararamdaman ko at dito sa lalaki na to. Dapat po bang iwan ko na lang siya? Pakiramdam ko kasi mahal na siya nung anak ko at gusto siya ng pamilya ko. Pero kasi baka naman mamaya ginagamit niya lang din ako. Tapos sa bandang huli, piliin niya rin yung dati niyang kinakasama. Yung bading. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko kaya sana tulungan niyo po ako. Muli, ako si Lovely. At ito ang lihim ng aking liham.